Hello mga legit Davercads, isa na naman pong panibagong updates ang ihahatid natin sa inyo kung saan si Mayor Jose Manalo ang pinupuntirya ng legal counsel ng TAPE. Aba, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po munang of course na shoutout ang lahat ng mga legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakantabay sa mga videos po natin, yung mga TVJ defenders and mga legit Davercads na nakatutok araw-araw po sa EAT. Maraming salamat po. So ngayong araw po ng Sabado, August 12, 2023, katulad ng inaasahan natin, ang 100% support coming from the legit Davercads ay talaga namang nagmanifest doon po sa nakita nating resulta for today's video, dahil nilampaso lang naman ng EAT ang dalawang noon time ngayong araw, dahil hindi po man lamang nakakalahati ng viewers ang It's Showtime. Ang It's Showtime po, ang concurrent viewers po nila ay umabot lamang ng 40,000 to 45,000 for today's video. While, syempre, ang Fake Bulaga naman po ay nagkamit lamang ng pinakamalaking views nila ay 863. No? Live viewers po yun. Nagsimula sila sa 263 na while sa pagsisimula naman ay nagkamit po ang EAT ngayong August 12, 2023 ng 15,000 sa pasimula pa lang po, yung opening salvo po nila sa pagsisimula ng live nila ngayong araw na Sabado. So medyo malayo-layo po ang agwat, kaya nga sinasabi po ng maraming mga legit vloggers and legit defender po ng TVJ at ng EAT ay talaga namang talagang mapapahiyaw ka sa napakarami po at tindi ng suporta matapos yung pangyayari kahapon. Grabe, nakita po natin talaga yung pagmamahal at pagsuportang ibinibigay ng mga legit Davercads sa EAT. So ngayong araw, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga nangyari ngayong araw, dahil patapos nga po na maipadala na po yung summon, dahil yan po ay nag-trending kahapon. So matapos po mag-sorry at mag-apologize itong si Mr. Wally Bayola sa publiko, talagang nag-trending. Iba't iba po yung klase ng opinion. Meron po mga opinion na talaga namang humanga po sa tapang ni Jose at ni Wally na harapin yung kanila pong pagkakamali, dahil hindi nyo po makikita yan sa ibang mga sikat na artista. Ayoko na lang magbanggit ng pangalan dahil kilala nyo na po yun. Dahil yung isa sa mga kino-call out po ng MTRCB ngayon, ito pong It's Showtime, diba? Pero never po silang nag-public apology doon po sa pangyayari na yung bagkos, talagang gina-justify nila yung mga naganap. Pero sa isang news article nga ng Philippine Star or ito pong balita na ito, or isang article po ang nagkalat ngayon sa News Online kung saan ito yung title nila. Sabi dyan, pagmumura ni Wally nag-trending, Jose, ito na, nasilip sa pangbanggit ng Bulaga. Kung matatandaan po kasi ninyo, meron pong isang segment kung saan kahapon po yung August 10 po naganap ito, kung saan meron silang isang sinugod bahay na isang senior at nagpasalamat po yung ito pong senior na to sa It Bulaga. At sinabi po naman ni Jose na binanggit niya rin po yung salitang It Bulaga doon po sa segment na yun, na agad na sinilip ng legal counsel nito pong TAPE Incorporated dahil maliwanag daw na ano rin daw yun, copyright infringement. Parang kumbaga kung iisipin natin, parang lahat na lang sinisilip po nila. Ang totoo naman talaga, sabi ni Jose kasi, kahit ano pong itawag nyo po sa amin, wala pong kaso, wala pong problema doon. At kasabay nito ang pagbanggit nga ni Jose Manalo ng title na It Bulaga. So may mga updates po tayo dyan na talagang very confident na binanggit ni Jose Manalo yan doon sa segment ng Sugod Bahay Mga Kapatid, At dahil po dito, sinilip po ito ng legal counsel at sinasabi po nila na ito daw po ay maliwanag na
copyright. Sabi niya, nagtrending nung Huwebes ng hapon ng isang tagpo sa EAT ng TV5 ang narinig na mura ng segment nilang Sugod Bahay Mga Kapatid. Nung una ay nagsasalita si Wally Bayola at sumunod si Jose Manalo. Pero biglang nawala sa frame si Wally at narinig na lang ang isang malakas na tiling nagmura. Parang boses ni Wally pero hindi naman siya nakita. Nakitang nabigla si na Tito Vic and Joey na nasa studio. Nakita naman talaga natin na nag-react po sila doon and rinig natin na boses talaga ni Wally. Kaya ang daming netizen na nag-react at ipinarating nila ito kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio. At ito ba, obviously, yung totoo po talaga na nag-report nito is yung mga supporters po ng It's Showtime. Yung GTV TV channel ay ipinost po ito sa kanilang Twitter na sinasabing hindi pa raw ba sapat yun para ipatawag ang EAT sa pagkakamali na yun. So, sabi dyan, may mga matintinding komento dahil sa binabalik na naman nila yung issue ni na Vice Ganda at Ayon Perez na iniimbestigahan ng MTRCB. Ganon katindi yung mga supporters, Kahit sang katutak ang panawagan na hindi ito dapat palagpasin ng MTRCB, pero hindi natin pwedeng diretsahin pagbintangan si Wally yun dahil hindi naman siya nakita sa TV. Dinig na dinig lang ang sigaw ng murang yun na parang kaboses naman talaga ni Wally. Kaya sinubukan natin na kunan, nung mga panahon na yun kinukunan po ng reaksyon ang EAT. Pero hindi po sumasagot ang isa sa mga creative staff nila or creative manager na si Miss Jenny Perry. Nag-text ako sa dating senator. Tinext po nila or nag-ask sila kay Tito Soto pero hindi rin siya sumagot nang itinanong ang tungkol sa issue ng pagmumura. Sumagot lang siya sa isa sa napang napansin. Ito pa, tinabanggit nila na napansin daw ng mga taga Itbulaga na kung saan binanggit ni Jose Manalo ang Itbulaga na na-play pa ang huling bahagi ng dating jingle ng naturang noontime show. Sabi ng legal counsel, ito na. Sabi niya, ito daw po ay malinaw na copyright or trademark infringements na raw yun. Infringement, yun. Trademark infringement. So, sabi yun ng legal counsel ni Miss Maggie Abraham Garduce. Kahapon ay muli silang nagharap sa hearing ng kasong copyright na isinampa ng TVJ at ni Jenny Perry laban sa Tape Incorporated at GMA7. Sa pagkakaalam namin ay si Tito Sen ang sinalang na witness stand pero wala pa raw kaming makuhang impormasyon kung ano nangyari sa hearing. Kung mapapansin ninyo, talagang tinatarget po nila sa bawat words, parang medyo na sila medyo kumbaga is nape-pressure na tong kabila kaya umahanap na sila ng mga butas na pwede po nilang ipanlaban dito po sa nasabing noontime dahil wala na silang maipantapat So ang ginagawa nila, hinahanapan nila ng mali para po talagang mapabagsak nila. Pero hindi nila alam, the more na ginagawa nila yun, mas lalo pong dumadami ang supporters ng EAT. Yun ang pagkakamali nila. Kaya naman, ito naman ang ilan sa mga reaction ninyo patungkol sa issue. Sabi ni Moni Leto, at least nagsorry siya sa mga tao. Umarap siya, nagpakumbaba siya at nagsorry. Saludo ako sa iyo, Wally, nagpapakalalaki ka. Ayan. So, sabi naman po ng ilan sa mga netizen, Greenets Lab 2580, good job sa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad in public. Kahit anong mangyari, ang support at pagmamahal namin sa EAT ay hindi magbabago. Legit TBJ, ang 14344 Davercads forever. Ayan. So, salamat po sa inyo pong mainit na pagsuporta po sa EAT at sa mga legit Davercads po natin na laging nakatutok po araw-araw dito po sa EAT on TV5. So, marami talaga ang natuwa, Ito po yung mga masasabi nating legit Davercads. Pero yung mga hindi talaga legit, yun ang mga maraming sinasabi sa social media. Sabi naman ni Marcelo Lopez 2684, I was watching from Hawaii. Hello sa mga taga Hawaii. And I'm a regular of Sugod Bahay. Hindi ko naman napansin ang pagmumura ni Wally Bayola. Wala naman sigurong na-iskandalo dahil dito. I did not really hear any cursing from Wally. Wally was so energetic, sobrang hyper. Siguro nadala siya nang hindi sinasadya. He apologized already so that dapat patawarin na. Ano ba kayo? Sabi nila. And sabi naman ni
And according to Mr. Divino De Leon, sa palagay ko lang sa likot ni Wally, baka natalisod o anong nangyari, nabigla at napamura. Ganun naman ng tao. Pasensya na at bulaklak ng dila yun, hindi sinasadya. Ayan. So, maaaring tayo tinanggap natin yung sorry niya, pero syempre may proseso po tayong kailangan pagdaanan kahit na sana ay mapalagpas na, no? Kasi first offense pa lang din naman. So anyway, maraming salamat sa inyong mga komento. Sa mga Davercads natin, salamat sa may init na pagsuporta. Kaya naman huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli!